So how does global economic affect my daily life as a student? Personally, wala naman siyang masyadong effect sa akin. So I'm on a neutral ground because as a student, ang tanging gastusin ko lamang ay pamasahe, ang kinakain ko sa school, ang aking mga pagamitan sa school which are locally bought. So yun, personally, wala naman siyang masyadong effect sa akin yung global economics. Sa akin, yung iwan ko lang sa iba. Sa ibang ano kasi ako, single lang ako binata. Walang ganong maghihirap. Para sa akin, as of now, as a overseas Filipino worker, apektado ako ngayon dahil hindi pa ako nakabalik sa abroad. Lahat ng mga bilihin taas, ang tuition fee taas, saka yung mga pang daily needs, presyo. Siyempre mahirap sa aming mga dahil kami yung mga nagpa-budget best na yung minsan may sobra dahil nga mataas na yung mga bilihin ngayon magkukulang pa. Ngayon, ang economy natin bumabagsak gawa nung iba, meron tayong mga iba't ibang batas na sinusunod, kaso libre nga yung taxes natin pero nataksan naman lahat ng mga produkto. Kumbaga sa kuwan, yung mga mahihirap lalong humihirap dahil siyempre nga hindi nga sila nagbabayad ng tax pero natataksan naman lahat ng kinakain nila. Tapos dahil sa gasoline, ang affected lahat tayo, kaya pag tumaas man siya, tataas din, susunod din ang mga produkto. In our society today, global economics malaki yung effect niya sa society because since we are globally and economically connected sa ibang bansa, yung legions and alliances natin sa ibang nations, napapalakas siya. And in terms of economics, mas napapaganda yung pagdaloy ng ekonomiya natin dahil nga malaki yung tulong niya sa import and export ng mga produkto natin. So more exports, mas maraming kita, more imports, mas maraming produkto ang nagagamit natin from other countries, which helps the production of our materials here in the Philippines. Kasi importante talaga ang mapaganda ng ekonomiya dahil para magkakaroon din ng pagawin ko talaga yung para gumanda din yung kabuhayan ng Pilipino. Dahil isa yun ang nakapaano sa ekonomiya natin sa ating bansa. Kaya ang ekonomiya talaga importante sa bansa natin. Dahil kung wala ang ekonomiya, apektado yun. Lang kapag yung relation natin sa ibang bansa, makakatulong sila sa atin, makakapag-invest sila ng mga negosyo dito sa Philippines. Yun lang ang natutulong nila sa atin, invest sila. So inflation here in the Philippines, if we hear inflation, kadalasan maiisip natin negative yung impact niya sa ating mga mamamayang Pilipino dahil nga tumataas ang mga bilihin. So marami yung napiperwisyo na mga mamamayan dahil yun nga, lumalaki yung kanilang gastos at nahihirapan sila sa everyday needs nila. So ayun, yun yung negative part ng inflation. Pero it could be said naman na meron siyang positive effect kasi lumalaki yung budget natin na ipinuprovide, na sumusuporta sa ating education, specifically sa mga teachers and mga workers na sa army, mga military workers. So
if you were to ask me, meron siyang positive and negative impact yung inflation. Sa atin hindi ko rin ramdam may inflation rate. Pero yung sa iba siguro, naramdam nila yun dahil araw-araw sila pupuntahan ko. Kagaya ng mga driver, napiktuhan sila sa pagtaas ng mga gasolina. Sa mga ibang pagkira siguro, yun, sa akin hindi ko ramdam. Meron. Maraming nawawalan ng trabaho dahil nito tumataas ang mga bilihin. Siyempre maraming maghihirap dahil hindi na nila kaya ang mga bilihin. Yeah, siyempre. Sa akin, as a mother, sa yung nagpapagod, wala siya. Kasi kami nga yung nagpapagod sa family namin. O syempre lahat pag nagkaroon tayo ng inflation, lahat affected yan, hindi lang sa aming mga na-drive, namamasada at mga negosyante, talagang lahat affected yan. Kung ba, di ba meron tayong sa economics ba yun, naalala ko, law of supply and demand. Kapag nangyayari yun, kapag nag-peak ang supply, siyempre yung demand bumabagsak. Kapag opposite naman, ganun din naman nangyayari.